Ang pride ay hindi lang ito simpleng kumpiyansa sa sarili. Hindi rin ito basta pagnanais na hindi mapahiya o ayaw magpatalo. Sa mas malalim na kahulugan, ang pride ay ang tahimik na paglalagay ng sarili sa sentro imbis na ang Diyos ang nauna. Sa Biblia, ang salitang pride ay comes from the Greek word eperifania. Ang ibig sabihin ay labis na pagtingin sa sarili. Isang puso na ayaw magpasakop sa Diyos. Isang isip na nagsasabing, kaya ko to kahit wala ang Diyos. At dito nagsimula ang problema. Dahil minsan, hindi halata ang pride. Hindi ito laging maingay. Hindi rin ito laging mayabang. Minsan, simple lang. Gigising tayo sa umaga at imbis na magdasal, inuuna natin ang cellphone. Scroll dito, scroll doon. Baliwala sa puso natin ang magpasalamat sa bagong araw at bagong buhay. Yan ay eperifania, pride. Kapag mas pinipili nating umasa sa sarili nating lakas kaysa Diyos, yan ay eperifania, pride. Kapag hindi tayo marunong tumanggap ng pagkakamali, yan ay eperifania, pride. Kapag inuuna natin ang sarili nating kagustuhan kaysa kalooban ng Diyos sa buhay natin, yan ay eperifania, pride. Hindi lang ito simpleng ugali, isa itong kondisyon sa puso natin. At alam ba natin kung saan nanggaling ang pride? Now, in the book of Isaiah, chapter 14, verse 13 and 14, may isang nilalang na nagsasabi sa kanyang puso, aakyat ako sa langit at itataas ko ang aking trono. Magiging tulad ako ng kataas-taasan. Kilala ba natin kung sino siya? Si Lucifer, isang pinakamagandang anghel na nilikha ng Diyos, bumagsak dahil sa pride. Kinamumunhian ng Diyos ang pride. Now, in the book of James 4:6 says, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit binibigyan niya ng biyaya ang mga mapagkumbaba. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa pag-angat ng sarili, kundi sa pagpakumbaba sa Diyos. Now, in the book of Luke 14:11 says, for all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Kaya kapag sinabi nating kailangan natin ang Diyos, doon nagsimula ang tunay na pagbabago. Kahit simulan natin sa maliit na bagay. Bukas, pagising natin, kausapin natin ang Diyos bago ang kahit na ano. Humingi tayo ng gabay, hindi lang solusyon. Aaminin natin na hindi natin kaya na wala siya. At tandaan natin na ang pusong marunong magpakumbaba ay ang pusong tinataas ng Diyos. Kaya kung may pride sa puso natin ngayon, kung sa tingin nating lagi na lang nangunguna ang sarili natin, imbis ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, ibigay natin ang pride natin sa Kanya. At sabihin natin, God, I surrender my pride. Ayaw ko na ito. Ang kailangan ko, ikaw. At hayaan nating baguhin niya ang puso natin. Dahil sa huli, hindi ang umaakyat ang itataas, kundi ang marunong yumuko at siyang marunong magpakumbaba. At doon nagsimula ang tunay na buhay. Now always remember, Jesus loves you and I love you too. Sayonara.